Hi! Kumusta ang aking mga kapag-ibig, ang aking mga kachismisan dito? So, bakit ka nga ba nandito sa channel ko? Ba't ka nga ba naligaw? Aba, syempre, para mag-subscribe at mag-like sa ating video. It's Mia Lizelle. Ay, girl, ang tamlay mo, char. So, guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay talagang napaka-exciting. Dahil ito yung mga comment na nababasa ko at tila sila ay mga naglalaban-laban sa mga comment section. Bakit mga ba kayo naglaban-laban sa comment section? Ano ba? Kumalma kayong lahat. Joke lang. So, it's me, Lizelle. Welcome back to my channel and to my vlog. Ito kasi yung madalas na nakikita ko sa comment, no? Pagkano ba kasi talaga ang second loan sa pag-ibig? May vlog ako dito. Tapos ang comment nila, wag naman kayong harsh sa comment, please. Charis. So, ang comment kasi doon, ano ba naman yan? Hindi naman sinasabi kung magkano talaga yung exact amount ng second loan. Hello? Dinidiscuss ko at sinasabi ko doon sa aking video na ang ating second loan, third loan, o pang ilang loan mo man yan, pang ilang utang mo man yan sa pag-ibig, hindi po yan laging pare-pareho ang amount. Kasi ang ating loanable amount sa pag-ibig fund, kahit ilang beses ka pa mangutang, renewal ang tawag doon, di ba? Ay lagi pong nakadepende, nakabase sa kung magkano ang ating TAV or total accumulated value, which is ino-compose ito ng employee share, employer share, at saka yung dividend na binibigay ni Pag-ibig Fund sa atin yearly. So kung magkano lahat ng total contribution mo, ay kunin mo lang doon ang 90% at yun ang loanable amount. Anyway guys, sa mga hindi po nakakaalam at bago ka dito sa aking channel, baka kasi mamaya mag-comment na naman kayo dito, ay bakit sinasabi mo na 90% ang loanable amount? Sa video mo dati, 80% ang loanable amount. So, baka hindi niyo po napanood yung bago kong update sa loanable amount natin sa Pag-ibig Fund, kung magkano na yung binibigay nila. Before po ay 80%. So, nung nag-update ako nung May, ay nasa 90% na po ang ating pwedeng mautang sa Pag-ibig Fund. Okay? In-explain ko na sa inyo, ha? Baka mamaya sabihin nyo, ano ba yan, miss? Mali-mali na naman yung sinabi mo. 90%, dati 80%. Ayan. Huwag mag-comment kung hindi agad nakapag-update ng ng panood sa vlog. Okay? So ganun po yung computation natin sa ating second loan, ha? Lagi mong kukunin ang 90% ng yung contribution, ng yung total contribution, and then kung magkano ang makukuha mo doon, ay i-minus or ibawas nyo lang po yung outstanding loan balance. Yun po ang inyong loanable amount sa pangalawang utang or sa inyong renewal. Okay? I-remind ko ulit kayo, kung magkano man ang nakuha mo, huwag kang maging kampante na yun lang ang babayaran mo. Lagi ninyong tandaan, regardless kung magkano yung pera na nakuha ninyo, na na-withdraw ninyo, ang babayaran nyo ay hindi yun. Ang babayaran ninyo ay kung magkano talaga ang in-approve ni Pag-ibig Fund. Okay? Applicable itong sinasabi ko sa mga renewal. Yung tipong 6 months, 8 months, yung hindi ka pa fully paid pero nag-renew ka na. Pero kung halimbawa, ikaw ay fully paid na sa previous na utang mo bago ka nangutang ulit, kung magkano yung nakuha mo, yun ang babayaran mo plus yung sa interest. May mga instances kasi na ganito. Kunwari, 90% ng yung loanable amount ay nasa 50,000. Meron kang outstanding loan balance na 30,000. So, ang difference ng 50,000 minus 30,000 ay 20,000. So, yung 20,000, yun ang yung loan proceed. Pero, ang babayaran mo ay yung 50,000 plus yung interest. Alright? Gets? Nagkakaintindihan ba tayo sa part na yan? Good. Ito pa ang nakikita ko sa comment na madalas. Bakit daw i-certify pa ni employer ang multi-purpose loan or short-term loan ng isang empleyado kung i-deny din naman ni Pag-ibig Fund? Tapos nakakatawa lang daw. Ganito kasi yan, guys. Kaming mga employer, no? Kaway-kaway sa mga employer dyan na nagsicertify ng mga pag-ibig loan, multi-purpose loan, short-term loan, or calamity sa inyong mga empleyado, no?
Ang part po kasi, or yung duty ng employer, is talagang isa-certify yan kahit anong mangyari. Isa-certify yan kapag nag-apply kayo through virtual online account. As long as na si employee ay active duty. Naka-duty siya, active siyang nag-duty, hindi siya naka-floating sa duty, ganon, na wala siyang duty. Ngayon, wala kaming alam, wala kaming idea, wala kaming knowledge kung ipoproceed ba yan ni Pag-ibig Fund. Kasi yung part namin, guys, is to certify lang ng loan mo. Isi-certify yan para ma-receive ni Pag-ibig yung loan application mo. Kasi pag hindi namin i-certify yan, hindi yan ma-receive ni Pag-ibig Fund, hindi magwawala ka. Final touch dyan sa inyong mga loan application from virtual online ay si Pag-ibig. Siya po ang magde-decide. Sila po nag-aasikaso niyan. Wala po kaming rights doon. Wala po kaming access. Huwag po kayong huwag masyadong OA sa inyong mga comment na, ano pang kwenta niyan? Isi-certify? Tapos, i-deny din naman ng Pag-ibig Fund. So funny. Gumaganon. So, wag ganon ha. Hinay-hinay lang, guys. Kalma lang. So, yun ang sana gets nyo, no? And anyway nga pala, bago tayo mag-proceed sa next topic natin, ay, shout out pala dyan sa mga Ingasco daw na nag-duty. Hi, wash out. Hello po. Ingat kayo palagi. May interest loan ba si employer pag nag-loan tayo sa Pag-ibig Fund? Kasi napapansin namin kaming mga empleyado na member ng Pag-ibig Fund kapag nag-loan kami, kunwari 20,000 yung na-loan namin, ang nasa payslip namin ang laki-laki. Wala po kami karapatan na magpatong dyan. Dahil hindi naman po yan pera ng company. Pera ninyo yan, guys. Okay? Ang Pag-ibig talaga, guys, kapag nangutang tayo, ay talagang meron siyang interest. Para lang tayo nangutang sa Bombay niyan, guys, na may interest. Kasi may counterpart, si Pag-ibig Fund yung ginagawa, pinapapalaki yung pera natin every year dahil dun sa dividend na binibigay nila. Kung hindi nagbibigay si Pag-ibig Fund sa atin yearly ng dividend, ay hindi naman tutubo ang pera natin dyan. Kung mapapansin ninyo makikita ninyo dun sa inyong virtual online account, ay malaki talaga yung kinikita ng pera natin. Kung pagtutuunan nyo lang talaga yun ng pansin. Okay? Last one, guys. Need ba i-link ang Pag-ibig Loyalty Card Plus sa virtual account para pumasok ang MPL or STL or Calamity Loan na inutang sa Pag-ibig Fund? Actually, not necessary na kailangan mong i-link ang ating mga Pag-ibig Loyalty Card Plus sa ating virtual account. Pero, mga sis, ang kagandahan kasi dito ay kapag ililink mo yung loyalty card plus mo, lalo na kung nag-loan ka, nag-renew ka, ganon, whatsoever, ang kagandahan lang kasi doon is makikita mo kung naipasok na ba ni Pag-ibig Fund sa yung loyalty card plus ang iyong pera na inutang. Bakit siya maganda? Maganda siya kasi hindi mo kailangan palagi pumunta ng ATM machine para lang mag-balance inquiry kung pumasok na siya. So, yun ang pinakamaganda doon para sa akin. So, ililink mo siya and then doon mo na din siya ma-check online kung pumasok na ngayong pera. So, kung makita mo na pumasok na ang pera, that's the time na pumunta ka na ng ATM machine kung ano mang yung partner ng yung Pag-ibig Loyalty Card Plus. Union Bank or Asia United Bank. So, pagpunta mo doon, mag-withdraw ka na lang at alam mo agad kung magkano ang withdrawin mo kasi nakita mo na doon yung total amount kung magkano yung na-approve sa'yo. O, diba? Kaysa naman sa punta-punta ka pa ng ATM machine, maghahanap-hanap ka pa, mamasahe ka pa, mapapagod ka pa, pipila ka pa para lang sa balance inquiry kasi wala ka pang nare-receive na text galing sa Pag-ibig Fund na na-approve na yung utang mo, di ba? So, yun lang talaga ang kagandahan doon. Okay? So, depende na sa inyo. Choice nyo na yan kung ililink nyo or hindi. And depende sa inyo, guys. Anyway, yan lang ang ating topic ngayon, no? At salamat po sa lahat ng aking subscribers at salamat po sa mga nag-like sa ating video. Maraming salamat po sa inyong mga comment. Kayo ay isa sa mga inspirasyon kung bakit tayo dito ay nagbablog. Okay, guys? Maraming salamat. Okay, without you guys, syempre wala din tayo dito na nagsasalita. So, thank you everyone. God bless. And again, it's me, Lizelle. Bye!